Mahal, pasensya na. Hindi na ako maglalaro ng bilyar. Akala ko para lang masaya. Di ko alam kung bakit. Ilang round lang, malaki na talo ko. 500,000. Nasayang ko pera ng pamilya. Isinangla ko bahay natin. Karapat dapat ako mamatay. Dapat mamatay. Mahal, nagsisisi na ako. Di ko talaga alam nangyari. Mahal, patawarin mo ako. Sisiguro, hindi na uulit. Nakikiusap ako. Hindi. Mamaya. Kailangan maglaro ulit. Hindi. Sumpa ko, di na ako maglalaro. Patunayan ko. Mahal, hindi ko kasalanan. Diyos ko, ako. Karapat dapat ako mamatay. Kagabi, inaya ng mga kaibigan ng asawa ko magbilyar. Di lang pera ang nakataya. Natalo ng ilang daang libo sa isang gabi. Alam kong mahilig magbilyar asawa ko. Pero hindi siya naglalaro ng pera. Kaya, isa lang posibilidad. Na-scam ang asawa ko. Mahal. Maghahanap ako pera. Bigyan mo ako panahon. Sigurado ako. Nakasangla bahay. Bukunin bahay bukas. Kahit magpuyat ako, mawawala pa rin bahay. Makinig ka. Dalhin mo tira. Hanapin mo kalaro mo. Ngayon, sasamahan kita. Pasensya mga pare. Ako na naman nanalo. Wow, si Chiba ito. Gusto mo sumali? Magtutuos na kami. Hindi na siya maglalaro, pero maganda raw magbilyar. Pwede ba ako sumali? Mukhang itong babae, dumpense kay Jochi. Babae lang, gaano kagaling magbilyar? Ano, takot ka matalo? Pwede naman, pero naglalaro kami bilyar, may tayaan, 10 piso bawat puntos. Ate Ru, laro. Sige, 10 piso puntos. Paano natalo ng 500,000 asawa ko? Sige, magsimula na. Staff, ayusin mo ang mga bola. Opo, CNHU. Ladies first. Mauna na po kayo. Bitawan mo. Sige, huwag kang magpapakumbaba. Hala. Anong swerte ito? Pwede pa ring masaksakto. Hindi pa nahiwa-hiwalay ang mga bola. Tirahin mo ang isa. Swerteng tira lang. Hindi naman bago sa atin ang ganitong tira. At saka, tingnan mo ang kanyang postura. Mukhang marunong ba? Siguro nga, mukhang isa na namang naghahatid ng pera sa atin. Hoy, pwede ba ang tira kong ito? Pwede. Syempre, pwede. Nakalagay na ang bola. Syempre, kasama yan. CNHU. Hindi ko inakala. Napakagaling pala ng teknik mo. Tutuloy na ako. Hindi pa nahiwa-hiwalay ang mga bola sa unang tira. Itong teknik na ito, gagaya pa sa pagbukas ng iba. Anong klaseng bilyaran ito? Para lang magbigay ng pera sa iba. Magbigay ng pera? Anong pagbibigay ng pera? Hindi ba't para maglaro ang bilyar? Libangan lang naman ito. Libangan. Anong libangan ang pwedeng magpatalo ng 500,000 sa isang gabi? Mukhang isa nga talaga. Malinaw na hindi papasok sa gitnang butas. Tina-target pa niya ang gitnang butas. Hoy, mahal, hindi mo matatamaan ang gitnang butas dito. Hindi papasok. Hala, Lao Chu, problema mo na ito. Noong naglalaro ka ng bilyar, hindi ka naman pinakialaman ni CNHU. Ngayon, hirap na hirap si CNHU na makapaglaro. Bakit ka nandadaya? Tama, 10 piso lang naman ang premyo. Ano, hindi kayang maglabas ng 10 piso? Ganun ba? Hindi ba 10 piso lang? At saka, paano kung manalo ako? Ay nako. Umalis ka dyan. Natalo ko. Ate NHU, ang ganda ng tira mo. Ang galing. Ang husay ng tirang iyon. Hindi inaasahan. Nakakabilib ka pala. Siyempre naman. Sayang, hindi pumasok ang bolang ito. Mahal, huwag ka nang maglaro. Sinadya nila yun. Kapag naglaro ka pa, matatalo ka.
Anong matatalo? Hindi mo ba nakikita na nanalo ako kanina? Pinagalitan mo pa ako. Baka bugbugin kita, dear. Paumanhin. Ano ang nangyayari? Bakit wala na akong bola na matira? Hoy, maglalaro ka ba? Kung hindi ka maglalaro, ako na ang maglalaro. Ang taong ito, bola boy ko. Ngunit sa kanyang itsura, parang hindi marunong magbilyar. Diyos ko, anong swerte ito? Swerteng pumasok ang bolang ito. Natalo ko. Oh, swerte pala ito. Ayos, Ate NHU. Hindi inaasahang ang swerte mo. Para sa iyo. Madali lang palang magbilyar. Ate NHU, dahil napakaswerte mo, baka, palitan natin ang laro. Pwede ba? Sige, anong laro? Ate NHU, kung ganito ka bilis matuto sa billiard si ate, maglaro tayo ng 9-ball speed. 1 punto, 100. Ano sa tingin mo? Speed, 3 manlalaro, 9 na bola. Tirahin ng sunod-sunod. Unang makapuntos sa bola 9, panalo. Honey, uwi na tayo. Talagang, huwag ka nang maglaro. Honey, ang tense mo naman. Mukhang yung pagkatalo ng 500,000 kagabi. Marahil ay, may kinalaman sa 9-ball speed. Ito, 1 punto, 100. Parang malaki na yata iyon. Oo, ay naku, Ate NHU. 1 punto 100, maliit lang talaga yan. Kami nga, 1,000 ang pastahan. Kaya lang, isinaalang-alang naming babae ka. Kaya mababa lang ang pinusta. Magandang dalaga, hindi mo naiintindihan. Kung nag-speed ka kanina, malapit 1,000 ang panalo mo. Ano, 1,000? Sayang, sana nag-speed ako kanina. Honey, hindi ka pwedeng mag-speed. Hindi mo sila kayang talunin. Uwi na tayo. Anong uwi-uwi? Hindi mo ba narinig si Lawang at itong kuya? Kanina, malapit ka nang manalo ng 1,000. Kaklase ko si Lawang. May daya kaya, pero silang dalawa. Anong pero? Noong nagbilyar ako dati, wala kang pakialam. Ngayon gusto kong maglaro, ang daldal mo. Tabi ka, oh, astig ng posisyon mo sa pamilya ha. Minumura mo asawa mo, parang aso. Honey, bigyan mo ako ng kaunting oras. Ate NHU, kung ganun, mag-speed tayo. Maglaro tayo ng speed. Kailangan ng 3 manlalaro sa speed. Sasali ako sa inyo, magandang dalaga. Walang problema di ba? Syempre, pwede. 1 punto 100. Ang sino mang matalo at umayaw, aso. Ito. Isang tira, 3 bola. Eksperto pala siya. Naimbestigahan ko na. Sa pamilya ni Chuchi, siya lang ang marunong magbilyar. Hindi man lang nakahawak ng teiko ang asawa niya dati. Masyadong maganda ang swerte niya. Anong silbi ng magandang swerte? Basta't magtutulungan tayong dalawa, matatakot ba tayo sa kanya? O diba, swertihan lang siya. Walang tekninik. Anong ikakatakot sa kanya? Hoy, anong pinag-uusapan nyo? Kayo naman ngayon. Tira kong tira. Di ko naniniwalang swerte mo ay panghabang buhay. Hoy, mukhang seryoso na si Jausan. Sa tingin ko matatalo na ang dalagang to. Laging swerte lang ang pumapasok sa kanya. Kung teknik ang pag-uusapan, paano siya mananalo kay Jausan? Mahal, uwi na tayo. Lalo ka lang matatalo kung magpapatuloy ka. Talo, di sigurado yan. Di papasok ang bolang to. Di papasok. Turno ko na. Sige, di naniniwala na maisuswerte mo pa ang dead ball na to. Pasok, pasok, pasok. Pasok. Naiswerte na naman ang bolang to. Anong klaseng swerte to? Bahagi ng kakayahan ang swerte. Tingnan mo, mahal. Nanalo na naman ako. Mahal, walang saysay ang pagtira na swerte lang ang umaasa. Kailangan ng teknik sa billiards. Hoy, Lao Joe, ayoko ng pinagsasabi mo. Tama si Ate Ro, bahagi ng kakayahan ang swerte. Sa tingin ko, kayang-kaya ni Ate Ro na manalo ng sunod-sunod. Halika, Ate Ro. Ito ang score ninyo.
Dalaga, di masama ang swerte mo. 2 sunod na panalo na. O kaya ganito, sa susunod na round. Dagdagan natin ang pusta. Sige, magkano ay dadagdag? Mahal, 2 beses ka nang nanalo. Huwag ka nang maglaro, ako na ang magbabayad ng utang. Uwi na tayo. Hoy, anong ibig mong sabihin? Aalis ka na pagkatapos manalo. Niloloko mo ba kami? Kahapon, ang laki ng natalo ko. Di ako pwedeng huminto ngayon. Lao Joe, lalo akong ayaw sa sinabi mo. Kahapon ay kahapon, ngayon ay ngayon. At saka, kami ang natalo ngayon. May modo ba kayo? Kinuha na niyo ako ng 500 kahapon. Di pa ba kayo nasisiyahan? Hoy pare, anong ibig mong sabihin? Kailan kita kinuhanan? Tama, saan ka pupunta? Kakaumpisa ko lang manalo. Pinaalis mo na ako. Ayaw mo ba akong manalo? Hoy, umurong ka. Hinahadlangan mo ako. Ale, ang tapang mo. Kitang-kita na ikaw ang nasusunod sa pamilya. Kasi wala kang opinyon. E di dagdagan natin ng 100. Paano kung puntos 100? Sige, syempre, walang problema. Ale, bola. Hoy Ale, kanina, kita mo baguhan siya. Kaya hayaan mo siyang mag-serve. Ngayon, ang nanalo ang magsaserve. Ang nanalo ang magsaserve. Sinete na ba, dear? Sige. E di din ako magpapakumbaba. Di pumasok. Medyo malapit na. Dito panalo. Di papasok to. Kasi di mo tinamaan. Turno ko na. Tira. Di ako naniniwala. Ang swerte mo palagi. Hoy Ale, malayong bola sa gilid. Mahirap para sa expert. Ikaw pa na baguhan. Bakit di mo na lang? Ipagkatiwala sa akin. Tama, kung di pumasok to, ibang tao na ang chance. Ay, dear, bakit di mo na lang ipagkatiwala? Paano malalaman kung di itatry? Ito. Dear. Tigilan mo na yan. Kung di pumasok to, babayaran mo lahat ng nanalo. O tumigil ka na. Hoy ikaw, since dumating, di pa natatalo misis mo. Bakit ka nakikialam? Di ba minamaliit mo misis ko? Relax. Ang swerte mo ngayon. Baka swertihin pa to. Panalo to. Ate NHU. Sige. Sandali Ale. 1 puntos, 100. Kahit manalo ka, 400 lang makukuha mo. Bakit di ganito? Tayaan natin ng 1,000. Kung masaksak mo to, 4,000 agad. Ano sa tingin mo? Ate NHU, nandito lang para maglibang. Di katulad namin. Takot ka, nagtutulungan kayo. Binibitin niyo ko. Sasali ako. Bakit di? 1,000, 1,000. Dear, wag. Wala na tayong pera. Okay, wag mo kong pigilan. Desisyon ko to. Kung manalo to, kikita ako ng 4,000. Nako, nahuli na. Ay, pasok. Pumasok na. Paano mangyayari to? Anong pinagsasasabi nyo? Tingnan nyo. Ako ang panalo ngayon, di ba? Ang galing mo talaga, NHU. Tapa ako na talaga ako. Ang swerte mo pa. Nanalo ako ng 4 na puntos sa bawat isa. Bayaran nyo na, bayaran. Hoy, nanalo na ako ng 8,000 sa round na to. Pati na sayo, swertihan lang yan. Maganda, susubukan mo pa bang makipaglaro sa akin? Sige, syempre, laro, mainit ang kamay ko ngayon. Dapat samantalahin to para manalo pa. Tuloy. Maganda, noon, 1,000 ang 1 punto. Ganoon pa rin ngayon, huwag kang magdadahilan kapag natalo. Ayaw tumanggap. Anong sinasabi mo? Parang di naman manloloko si NHU, di ba? NHU, huwag mo siyang sisihin, prank ka lang. Mga kaibigan tayong lahat, maging malinaw lang sa lahat. Mas masaya maglaro, di ba? Mga kaibigan, Cutie, dahil nagtiwala ako sa inyo, sa mga kaibiganang ito. Kaya ako nalugi ng ganito. Sige. Sige, 1,000 bawat punto. Break, hoy, huwag. Huwag ka nang maglaro, 1,000 bawat punto. Kung matalo tayo ngayon, mawawalan tayo ng kahit 4,000. Kulang ang pera natin, dahil walang pera. Kaya kailangan kong maglaro, ito lang ang pagkakataon para bumawi. Mahal, huwag kang mag-alala. NHU, mag-uumpisa na.
Tama. Ako ang nanalo noon. Ayon sa rules. Ako ang magbe-break ngayon, di ba? Tama. Tama siya, NHU. Sige na. Ay, ang hirap palang mag-break. Laging palpak ang break. Di marunong mag-break. Swerte lang pala noon. Di ba't first time mo lang maglaro, NHU? Noong first time ko, mas magaling ka pa sakin. Ngayon, sunod. Turuan kita. Pasok din to. NHU, di na ako magpapahinga. Isang bola lang yan. Anong ipinagmamalaki mo? Di na yata papasok. Tingnan mo ako. Malapit na ako manalo. Maganda, mukhang ang swerte mo ay talagang malas. Anong ipinagmamalaki mo? Kung maglalaro ka, bilisan mo. Anong nangyayari? Hindi papasok to. Sige. Kung hindi kasing galing ang teknik, manahimik ka. Bilisan mo, umalis ka. Maghapon nang naglalaro, isa na lang natitira. Mukhang ginamit mo na naman ang kapatid mo para may advantage. Ikaw na. Ako na. Ang bilis. Ate NHU. Ate, huwag mo siyang pansinin. Nagagalit kasi matatalo na siya. Ate, relax ka lang. Parang last game. Madali lang. Sige, susubukan ko. Pumasok ako. Ale, hindi ka nagdaya sa harap ng maraming tao. Paano magdadaya si Ate NHU? Huwag mong pagbintangan ng iba. Pero Ate NHU, ang galing mo talaga. Kung magpapatuloy ka sa paglalaro ng ganito, mabibigay ko na sa iyo ang buong kayamanan ko. Hindi ganoon. Swerte lang ako. Ang swerte ay bahagi ng kakayahan. Talagang humanga ako sa iyo. Hoy asawa, kumita ako ng dagdag na 8,000. Ang daling kumita ng pera. Tama na, huwag nang maglaro. Bilisan mo. Tawa, magsaya. Ang labanang ito ay nagsisimula pa lang. Heto, tuloy. Bakit ka nakatayo dyan? Tingnan ko itsura nyo. Hindi ba kayo natatakot? Takot ako. Ganda, nakakainip maglaro ng paisa-isa. Bakit hindi maglaro ng malakihan? Gaano kalaki ang gusto mo? 1 punto. 100,000. 1 punto, 100,000 yuan. Ang isang round na ito ay aabot na ng 400,000 yuan. Masyadong malaki na ito. Siguro nalulula na sa pagkalugi. Kung hindi, bakit siya magiging ganito ka-impulsive? Asawa, huwag kang pumayag sa kanila. Maaga pa, umalis na tayo. Hoy tutoy, hindi pa nagsalita ang asawa mo. Anong karapatan mong magsalita? Ano? Hoy maganda, 1 punto, 100,000. Tumataya ka ba? Usapang mag-asawa, bakit ka nakikialam? At saka, marami nang nanalo si Ate NHU. Bakit siya matatakot makipaglaro sa'yo? Tama ba, Ate NHU? Asawa, huwag kang papayag sa kanila. Lahat ng ito ay isinadula. Una, hayaan mo akong manalo para kumita ng pera. Samantalahin ang excitement sa pananalo. Tapos isang laban ng Shengsi. Dahan-dahan itaas ang taya. Ganun pala nahulog ang asawa ko sa bitag. Tama sila. Nanalo ka na ng marami. Bakit ka matatakot? 1 punto, 1,000. Sige laro tayo. Ay nako, Ate NHU. Astig, 1 punto, 1,000. Sundan mo agad, tunay na babaeng bayani. HMP, sinadyang panalunan ka ng ilang laban. Akala mo kung sino ka na. Gaya ng asawa mo, pare-pareho kayong mga tanga. Huwag kang magkalat dito. Ako at itong magandang babaeng ito, 1 punto 1,000. Sasali ka ba? Kailangan pa bang magtanong? Sumali na si Ate NHU. Bilang kaibigan, isusugal ko na rin, 1 punto, 1,000. Sasali ako. Hoy maganda, tulungan mo akong i-set up ang bilyar. At tama, Ate NHU, nanalo ka kanina, kaya ayon sa rules, ikaw ang magsaserve. Ate NHU, maghanda ka na magsimula, alam ko. Sinadya nila, ay nako, ang ganda ng swerte mo ngayon. Kung matatalo pa, di ko na kayang tabyusin. Tanggapin ang pagkatalo sa sugal. Huwag kang magreklamo, mas magaling sila.
Nagsisimula na magbigay ng senadoryas. Aatakihin na, HMP. Pero sino ang isda sa net? Di pa sigurado. Ate NHU. Tapos na ay set up ang bilyar. Ikaw na. Maganda ang simula ng laban na ito. Mukhang magaling ang turo mo. Matalino si Ate NHU. Turuan mo lang, alam na agad. Mainit ang kamay ko ngayon. Baka makapasok pa ako ng ilan. Anong nangyari? Ang teknikong ito ay hindi parang baguhan sa bilyar. Nagpapanggap lang kaya siya kanina. 6 na bola na. 6 na sunod-sunod na bola na ang pumasok sa beauty na ito. Grand Gold. Isa sa mga tuntunin ng Grand Gold sa bilyar. Ang manlalaro ay nagsisimula sa break shot. Sunod-sunod ayon sa numero, patuloy na isusuot ang lahat ng 9 na bola. Agad na makakatanggap ng 10 puntos. Susmar Yosef, so 10 puntos iyon. Ibig sabihin, sangkatutak na pera iyon. Nako, ito, malaki ang pusta, Array, muntik na. Array, 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 array. Konting-konti na lang. Ate, muntik mo nang makuha ang 10 puntos ng Grand Gold. Sayang talaga, totoo, di ba? Mukhang naubos na ang swerte ko. Sayang, hindi pa panahon para isukan ninyo ang maruruming perang iyon. Ganito kaaga pa lang, gusto mo nang tapusin. Ayoko. Hindi pumasok si Ate Ro, kaya ang susunod na tira ay akin na. Bakit biglang nagdepensa na? Array, kulang sa kakayahan. Hindi na may pasok ang huling bola. Array, tira lang ng tira para masaya. Ikaw na. 1 puntos, 1,000. Kahit magtulungan ang dalawa, pareho pa rin gustong manalo, ubusin ang dalawa. Si Wang Zurong mismo, hindi siguradong maipapasok ang bola 9. Kaya nagdepensa, naghintay ng foul sa kalaban. Para manalo sa laban, HMP. Ang ganda talaga ng pagkakakalkula. Ipapasa ko, Array, sayang talaga, konting-konti na lang. Ate Ro, dahil ipinasa na niya ang turno. Ikaw na, sayang talaga, sayang ang inyong awayang pangsarili. Napunta lang sa akin, ang layout ng mga bola. Ang puting bolang ito ay madaling mahulog sa bulsa. Mahirap ipasok ito. Dear, wag, ipasa mo na rin ang turno. Baka mahulog ang puting bola. 1 tira lang, talo ang 2 panig. Hindi natin kayang bayaran iyon. Array, hoy, pare, asawa ka ni Ate Ro. Paano mo nasabi ang walang responsibilidad na salita? At saka, nanalo ng marami si Ate Ro kanina. Baka manalo ulit siya sa round na ito. Tama ka, baka bumalik ang swerte ko. Tira. Pumasok, nanalo na naman ako. Ang swerte ko talaga. Paano nangyari ito? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ka umuungal? Hindi mo mapasok. Sinisadya mo ba ko para manalo? Hindi kita pinagbabawalan. Ikaw ang umayaw. Sige na. Anong inuungot mo? Bilisan mo. Bayad. Ang galing mo talaga, NHU. Yung shot kanina, kahit veteran na master, hindi kumpara sa'yo. Ako na. Dito, anong kalokohan yon? Baguhan lang ako, swerte lang. Malayong mas magaling sila, hindi ka baguhan. Paano nanalo ng sunod-sunod? Aya, sige na, nakalimutan mo na. Dati, hindi marunong mag-serve si NHU. Tanggapin ang talo, bayaran mo na. May pagkakataon pa, huwag suwayin ang rules. 1 punto, 10,000. 4 puntos bawat isa. So, 40,000 bawat isa. Hoy, tingnan mo, nanalo na naman ako, 80,000. Sige na. Hoy, sobrang dami na ng panalo mo. Pakiusap, huminto ka na, okay. Pag-iisipan ko muna, gamitin ang strategic retreat. Umuwi na tayo, kunwari. Siguradong hindi papayag yang dalawa. Aya, sige, bilisan mo. Teka muna, huwag kayong aalis. Sige, bilisan mo, bumalik kayo.
Teka, huwag kayong aalis. Bakit? Nanalo ka ng halos 100k, tapos aalis ka na. Hindi tama yun. Mukhang pagkatapos ng talo, wala na silang masyadong pera. Anong gusto mo? Tuloy pa. 1 punto. 10,000. Hindi ba't swerte ka? Pangahas ka pa ba? 1 round. Ilang beses na nga, tanggapin ang talo. Kung gusto umuwi ni NHU, hayaan mo siya. Alam mo na, malapit nang ma-foreclose bahay ni NHU. Hindi ba't kailangan niyang ayusin yun? HMP, nakuha na talaga natin. Dear, ito. Bilisan mo. Maniwala ka sa akin. Importanteng usapin sa bahay. Kung gusto niyo maglaro, 1 round na lang. Sige, babae si NHU, sumama ka rito. Hindi ako papahuli. Sasabay ako. Maganda. Napakaganda. Basta payag ka. Aminado ako, minamaliit kita kanina. Ngayon, papasukain kita sa lahat ng kinain mo. Ilabas ang mga bilyar. Ako ang nanalo sa huling laban. Ayon sa patakaran, palitan ko ang pagbubukas. Sandali, ano na naman ang gusto mong gawin? Sabi mo, first time mo maglaro ng bilyar. Sige, ituturing kong first time mo. Ngunit kailangan linawin ng ilang patakaran. Ano pang patakaran? Patakaran ng pusta. Bago maglaro, dapat malinaw ang halaga ng pusta. Kapag naglaro na at umatras, dapat magbayad ng doble sa pusta. Sige, alam ko na. Magsimula na. Mukhang hindi mo pa rin gaanong naiintindihan, NHU. Ang 1 punto natin ay katumbas ng 10,000. Siyempre, kung manalo ng 10 puntos, iyon ay 1 milyon na. Kaya NHU, kailangan mong maglabas ng 1 milyon. Inasahan ko na pera ang pag-uusapan ninyo. NHU, alam namin ang kalagayan ng pamilya mo. Natalo lang ng asawa mo ang 50,000 ipon. Oh, at isinanla nyo na rin ang bahay ninyo. Kaya ngayon, saan kukuha ng 1 milyon? Kung hindi makapaglabas ng pera, dapat isuka ang doble ng naunang pusta. 1 milyon. Saan tayo kukuha ng ganyang kalaking pera? Mahal. NHU, paano kung talagang walang pera? Pwede ka pang umatras ngayon. Pero kailangan nyo lang, magbayad ng doble sa naunang pusta. Pero okay lang, pagtiisan mo, kaya pa namang bayaran. Babae, talagang makitid ang utak. Bakit ka kasi pumayag kaagad kanina? Ang laban na ito, ay isang magpapabaon sa iyo. NHU, pakinggan mo ako. Umatras ka na ngayon. Lalaban ako kay Jausan. Gusto nilang pigain tayo hanggang sa huling patak. Kung hindi man lamang sa bilyaran, gagawa ng kalokohan sa ibang paraan. Ano man ang balak ninyo, sasamahan ko kayo. Sinong nagsabing wala akong pera? Huwag. Ate NHU, may pera ka pang itinago. Ang galing mo, gandang babae. Ang yaman mo pala, kitang-kita ang galing mo sa pamilya. Mahal, ito na lang kotse natin. Kung ipangsasangla pa ito, wala na tayong matira. Huwag mag-alala, pagkatapos ngayon, babawiin natin lahat, walang kakaligtaan. Pero, tara na. Mahal, pakiusap, tigilan na natin. Kung magpapatuloy, wala na tayong matitira. Tumahimik ka. Nailabas na ang pera, hindi na mababawi. Kung magpupumilit ka, umuwi ka. Narito na tayo sa puntong ito. Hindi tayo aatras. Gandang babae, astig. Kompleto na ang pera, magsimula na. Sandali, Ate NHU, babalik ka ba sa salita mo? Siyempre hindi, naipakita ko na ang pera ko. Nasaan ang sa inyo? Bakit walang imik? Sabi nga, kailangan tingnan ng puhunan. Hindi kayo dapat iba, kayong nagsabing sumunod sa patakaran. Hindi nyo dapat sirain. Nagtatakipan ba kayo? Sino nagtatakip? Ilang taon na ako dito. Hindi sumusunod sa patakaran. Bilisan mo, ilabas mo pera mo. Ako ang lalaban sa kanya. Mas magaling ako sayo. Perahan mo. Ikaw, sino ang mas magaling? Tigilan nyo, ang lalim ng plano nyo. Maraming tao dito. Akala nyo ba bulag at bingi sila? Tama. Nagtutulungan kayo sa harapan. Akala nyo ba tanga ang lahat? Sige, kaya pala laging talo dito. Nagkutsaban kayo para manloko. Binabalaan ko kayo. Huwag magsalita ng walang basehan. Ilabas nyo ang pera. 1 milyon. Isang panalo lang sapat na. Mukhang, kulang ang pera nyo. Ganito. Bibigyan ko kayo ng paraan. Maraming tao dito. Manghiram kayo. Panalo tayo. Lahat masaya. Tipunin nyo pera nyo. Panalo tayo. Kung ayaw nyo matalo, bigyan nyo ako ng pera.
Kung ayaw nyo matalo, bigyan nyo ako ng pera. Nanggugulo ka ba? Sinasabi ko lang ang totoo. Kaninong teknik ang mas magaling? Malinaw sa inyo yan, di ba? Kapag nanalo, lahat tayo kikita. Para walang pagsisising di nabawi ang puhunan. Simulat sa pool, ginugulo mo lang dito. Ayaw mo na bang mabuhay? 2 taong nagtulungan para sa interes. Kapag nagkagalit ang interes, natural, dahil sa interes, mag-aaway. Maaaring magtaksil anumang oras. Tapos na ba ang usapan? Kung di makakalap ng sapat na pera, pwedeng bayaran ako ng doble sa pusta. Ilang daang libo lang naman. Pagtiisan mo, kayang bayaran. Perahan, sapat na ba? Hindi ko inaakalang kulang ang pera ninyo. Kung matalo kayo, hindi kayo tatanggihan, di ba? Sa huli, babae lang ako. Kung magkaila kayo, wala akong magagawa. Tama ba? Hindi ko inaakalang kulang ang pera ninyo. Ngunit kung matalo kayo, hindi kayo tatanggihan, di ba? Sa huli, babae lang ako. Kung magkaila kayo, wala akong magagawa. Tama, ang 1 milyon ay hindi maliit na halaga. Kung di mo kaya at magdadahilan, sino ang makakapagsabi sa kanila? Panahimik ka, ito ang lugar ni Louie. Sumunod sa mga alituntunin ni Louie. Si Louie ang may-ari ng billiard hall na ito. Hawak niya ang billiard scene ng Jiang Cheng. Kapag may lumabag sa alituntunin sa kanyang lugar, pinakamagaan, babaliin ang 2 binti. Kaya, Rugia, mula ngayon, dito, kailangan mong maging mas maingat. Huwag kang mag-alala, mag-iingat ako, ngunit walang ebidensya. Paano ako maniniwala na hindi kayo magkakaila? Mukhang ayaw mong maglaro, sinasadya mong manggulo, di ba? Hoy! Rugia, ang salita ng isang gentleman ay hindi mababawi. At magkakaibigan pa tayo, bakit kami magsisinungaling sa'yo? Sige, kung di mo kami talaga mapagkatiwalaan, pwede tayong gumawa ng kasulatan. Ito na. Sa laban, walang dapat umatras sa salita. Ang sino mang lumabag sa kasunduan, pupuputulan ng litid sa pulso. Ang kasulatang ito ang magpapatunay. Ano sa palagay mo, Rugia? Nasisiyahan ka na ba? Magaling, lagdaan at markahan ng daliri. Talagang kailangan kong tandaan ang araw na ito. Ibigay kay Rugia. Tingnan mo. Hinihintay nila ako. Sandali lang, papakainin kita ng doble. Sa kung magkano ang kinain mo. Magaling, magsimula na tayo. Ang bagal. Sa wakas, maglalaro na. Hayaan ang nanalo ang mag-break. Mali na naman ang serve. Nagpapanggap lang ba talaga siya? O swerte lang kanina? Maling serve na naman. Mukhang wala na ang swerte. Ikaw na. Nagpapanggap ka man o hindi, wala kang mapapala sa round na ito. Ang hirap ng mga bola. Maliban na lang kung tumigil siyang umatake. Para palitan ang sitwasyon, 5 na ang na-shot, halos sapat na. Ang galing, hindi na nga nagpapanggap. Ako na. Turno ko na. Bakit hindi pumasok? Hindi pumasok. Paano nangyari yun? Anong problema mo? Paano ko malalaman? Simpleng bola na yun. Bakit hindi pumasok? Isang simpleng bola na yun. Hindi pumasok. Sinadya mo bang ipamigay? Huwag kang magkalat dito. Hindi. Sinadya mo. Traidor ka. Tama na. Paano ko malalaman? Anong nangyayari? Akala mo ikaw ang mandaraya. Di mo alam na may iba palang mas magaling. Simpleng bola, di mo pa mapashot. Sinasabi mong di sinadya, sino maniniwala? Sabi ko na, wala. Paano ko patunayan yun? Tama na, huwag na kayong magtalo. Ako na ba ang susunod? Ay, salamat sa pagpapamigay ng bola. Ang sarap sa pakiramdam ng take-o. Ang bolang ito, mukhang papasok. Pasok. Ang swerte ko.
1 punto, 1,000 piso. Kayong dalawa, 4 na punto bawat isa. E di 800,000. Talunan, sumunod ka, bayaran mo. Hindi ako si Suko. Dayang-dayaan. Kanina, puting papel, itim na tinta, may pirma at fingerprint. Kung hindi tatanggapin, wala kang choice kundi sundin ang sulat kamay na ito. Sinong nagsabing ayaw kong tumanggap? Subukan mo. Talo na talo, tinatanggap ko, pero tatanungin lang kita, pangahas ka pa bang makipag-isang round ulit? Pera mo, sapat ba para sa isa pang round? Bagong baylang kotse, bahay, 150 metro kwadrado, sapat na. Isusugal mo ang lahat ng ari-arian mo. Oo, all in ako. Galawan niya kanina, halatang bag ito. Pure luck lang kaya nanalo. Basta manalo lang ako ng isang round. Mababawi ko ang lahat, kung natatakot ka na, edi umurong ka na. Sige. Sasabay na rin ako. Sagador, habang buhay na sagador. Hanggat hindi nauubos, hinding-hindi matututo. Paano ko malalaman kang mapagkakatiwalaan? Kanina pa nanloloko, salita lang, walang patunay. Sasabihin mong panagot ang kotse. Sino ang maniniwala sa'yo? Nasa'yo ang mga gamit. Kung manalo ka, kunin mo na lang diretso, di ba? Sawan ako sa mga pangako. Kontrata lang ang tatanggapin ko. Nasa'yo ang mga gamit. Kung manalo ka, kunin mo na lang diretso, di ba? Pangako sa bibig. Sawan ako, kontrata lang ang tatanggapin ko. Napansin ko, ang tigas ng ulo ng babaeng to. Tanungin mo sa labas, yung mga kilala si Jausan. May nagsasabi bang hindi ako tumyupad sa salita? Sige, gusto mo kong ipitin, di ba? Ate Ro, kailangan ba talagang gawin mong ganito to? Alam nyo ba, ipinipit nyo ang tao, noong niloko nyo ang asawa ko. Niloko ang ibang tao, naisip nyo ba, na kayo mismo ang nagpit sa kanila? Huwag nang magsalita, kung gusto niyong maglaro, pumirma ng kontrata. Magpasangla ng ari-arian. Sige, ang dami mong salita, hindi mo ba gusto patunayan ang sarili mo? Pirmahan mo na lang ang kontrata. Bakit kailangang komplikado? Anong pakialam mo sakin? Sige. Sumasang-ayon ako, pumirma ng kontrata, isang laang bahay at kotse. Okay na ba ngayon? At ikaw, kung ayaw mong maglaro, magbayad ka ng doble ng piyansa. At umatras ka na, pumirma ka, sinong natatakot? Sasamahan kita ngayon hanggang wakas. Napirmahan na, naiprinta na rin. Pwede na bang magsimula? Sige. Natalo ng todo sa sugal. Isinugal ang buong kayamanan, parang naglalakad sa alambre, gusto bawiin ang pagkawala, sayang, nagkamali kayo ng tao. Ate NHU. Simulan mo na. Bola 1, pasok, ang galing ng simula, Kuya Loy, ito ang mortgage ng bahay. Natalo si Chow Tai kagabi, natalo si Nabuong Hawkbin at Ryutam sa Kim kahapon. Naka-mortgage na bahay at kotse. Sangla ang ari-arian. Kilala rin ang dalawang ito. Ipadala ang utos. Linisin. Opo. Daikan na naman ang tira. Nagkunwari siyang hindi marunong. Nagkukunwari ba o hindi? Daikan na naman. Ang galing at lakas ng loob ng babaeng ito. Sugal, bisikleta maging motorsiklo. Kung magtagumpay itong Daikan, 10 puntos ang makukuha. Mapananalo natin ang bahay at kotse nila. Parang napakadali, di ba? Linisin, 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 linisin. Anong gusto ninyong gawin? Sabi ni Kuya Loy linisin, umalis na kayo. Nalinis na, mukhang alam na ni Kuya Loy ang nangyari. Ano nangyayari? Anong sitwasyon ito? Pinalinis ni Kuya Loy. Huwag mag-alala, si Kuya Loy, bilang may-ari ng bilyaran, ay para makapag-focus tayo sa laro. Kaya, inalis ang mga taong walang kinalaman. Pinapalabas na lahat, hindi pa tapos si Ate NHU. Tuloy. Mukhang, lantaran silang nandaya sa bilyaran. Siya nga pala, may bakang si Kuya Loy. Kung ganun, gamitin ang round na ito para magpakita siya. Ika-6 na bola na ito. Hindi kaya. Seryoso siyang magdaikan. Hindi ako naniniwala, isang babaeng hindi pa nakakapaglaro, ay makakapagdaikan ng 10 puntos. Pumasok na naman. Marunong ba talaga siyang magbilyar? Bakit hindi ko pa nagawa ang daikan? At nagawa niya. Huwag na pumasok. Ang huling bola na numero 9 na lang. Kung may pasok ko ito, bigyan niyo ba ako ng 10 puntos? Ayos. Huwag, hindi ako naniniwala.
Hindi ako naniniwalang maipapasok mo. Itong huling bola, medyo hindi ako sigurado. Ate NHU, Ate NHU. Kung hindi ka sigurado, akin na. Ako na ang maglalaro, magandang dalaga. Kung hindi kaya, pwede namang ipasa ang turno. Ang huling bolang ito, medyo hindi ako sigurado. Ate NHU, kung hindi ka sigurado, ibigay mo sa akin. Ako na ang papatama, maganda mong ale. Kung hindi papasok, baka maipasa ko ang pagkakataon. Huwag na, susubukan ko. Baka sakaling pumasok, 10 puntos iyon. Ate NHU, kung kaya mong patawarin, patawarin mo. Lahat ay magkakaibigan. Bakit kailangang gawing tensyonado, magkaibigan? Nang lokohin ninyo ang asawa ko. Hindi kayo nagsabing magkaibigan. Ngayon, kukunin ko ang prinsipyo ng tao. At isa uli sa katawan ng taong iyon. Hindi pumasok, Ate NHU. Dahil hindi pumasok, huwag mo akong pasensyahan. Huwag magmadali, hindi pa tapos. Mukha na ako ang nanalo sa round na ito. Kung gayon, round na ito, ako ang nanalo. Walang katuturan ito, talagang hindi pwede. Nanloko ka. Kung magnanakaw, dapat may ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Nasa loob ako ng inyong lugar. Sa harap ng maraming tao, pinalo ang bola sa net. Anong karapatan mong sabihing nanloko ako? Kotse at bahay ninyo. Kung gayon, hindi na ako magpapakumbaba. Sandali lang. Dahil pinatalo mo ako ng lubusan. Ngayon, ang lolo ay mayroon na lang hamak na buhay na ito. Mas mabuting hayaan mo akong magsaya ng kaunti. Anong ginagawa mo? Subukan mong hawakan ang asawa ko. Walang kwentang lalaki, mas masahol pa sa babae. Mga abala pa sa magandang pangyayari ng lolo. Umalis ka. Honey, halika rito, baby. Ipapapatay kita. Honey, anong silbi ng pagiging kasama ng walang kwentang lalaking iyan? Mas mabuting sumama ka sa akin para mas masaya. Kapag umepekta ka, mas gagalingan ng lolo. Itawan mo ako. Huwag kang kikilos. Manggulo sa aking lugar, Joe-san. Nakalimutan mo na ba ang mga patakaran? Pakawalan mo siya, bro. Bro. Anong nangyari? Talunan, nag-iinarte pa, at inapi pa ang asawa ko. Ganon ba? Bro. Bro, nagkamali ako, bro. Aminado ako. Nasa billiard table na. Tanggapin ang pagkatalo. Simpleng patakaran, hindi mo maintindihan. Ganda, ito ang premyong nanalo ka. May masamang intensyon ang taong to. Sa wakas, tapos na. Mahal, alis na tayo. Tara, sandali, talagang hindi ito simple. May iba ka pang bagay. Yung property na iniwan mo sa akin, hindi mo nakukunin. Ang mastermind na nagtangka sa asawa ko hanggang sa mabankrupt. Ikaw nga, bro, di ba? Anong ibig mong sabihin? Sa aking lugar, pinauwi ng walang-wala ang mga tao ko. Gusto mong umalis, aalis ka. Parang hindi tama, di ba? Sa aking lugar, pinauwi ng walang-wala ang mga tao ko. Gusto mong umalis, aalis ka. Parang hindi tama, di ba? Banong iyon, kusang nilagay nila. Malinaw sa kontrata. Pwede mong tingnan kung di naniniwala. At saka, hindi ba't sabi mo, tanggapin ang pagkatalo? Maganda ang salita, mahina ang teknik nila. Karapat dapat mawalan. Pero, ang property na isinangla ninyo sa akin. Bukas, maaagaw na yan. Baka, hindi nyo na kailangan. Anong gusto mo, diretsahan mo. Huwag kang paikot-ikot, matalino. Di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito ang tunay na kakayahan ni Meng. Sakto, may dala akong mga kaibigan. Laro tayo, mahal, huwag kang pumayag. Marami na tayong nanalo. Ibinibitin ka niya. Nagpapatakbo ng illegal na billiards, nanggugulantang ng pera. Maraming nasirang pamilya dahil dito. Kung ganon, ang billiard hall ngayon, samahan na nating ilibing ang mga maruruming bagay na yon. Paano mo gusto laruin? Ganon. Payag ka na, mabuti. Laro tayo ng puntos. Tulad ng huling laro ninyo. 1 punto. 10,000. Sige. Astig, magsimula na tayo.
Ayusin ang bola. Mahal, pakiusap huwag ka nang maglaro. Hindi pa ba sapat yun? Huwag kang mag-alala, ako na. Ale, tama na ang pagiging reklamador. Importante ang negosyo. Sinong lalaban sakin? TRN Kai, mauna ka. Top 10 ng International Billiards Association. Naku, naanyayahan pa nga siya. Yung dalawa, top 10 ng National Championship, kasama mo. Kumpleto na, yung dalawa pa. Pag natalo ko siya, saka ko sasabihin kung sino. Magsimula na, dear. Huwag ka nang maglaro, pro siya sa billiards. Hindi mo siya kayang talunin. Yang tapang mo, walang kibo, di pa katulad ng babae. Kung di ko siya papalaruin, di ikaw na. Huwag kang mag-alala, dear. Huwag mo siyang pansinin. Magsimula na, sige. Di ituloy yung huli. Panalo ka, ikaw na una. Di takot sa peligro. Ang tapang mo, sayang, sa billiards, di sapat ang tapang. Miss. Turno mo na. Magaling ang depensa mo. Sayang, nakasalubong mo ako. Ang daan ng puting bola. Naharangan na. Pag nahit yung hadlang, foul yan. Ganitong depensa, talagang top 10 sa bansa. Dati, swerte lang na nakatama sa kin. Ang hirap ng depensang to. Kahit ako, di makakapuntos. Di ko believe na makakapuntos siya. Ito, pumasok to. Astig. Talagang di siya nagpapanggap. Pero okay lang. Ngayon, di kami kalaban niya. Kundi yung top 10 ng bansa. Kung nalampasan mo hamon ko, may konting kaya ka. Swerte lang yan. Isang bola na lang talaga. Di ba naman papasukin niya? Buisit, natalo niya talaga ang top 10. Kahit na napocket mo yung mga nauna. Itong huling bola siyam. Di ganun kadaling pumasok yan. Di mo masusubukan kung di mo itataya. Tama. Puting bola, napocket, natalo ka. Ano yon? Pag napocket ang puting bola, talo. Miss, mukhang di maganda swerte mo. Pag napocket ang puting bola, talo. Miss, mukhang di maganda swerte mo. Paano pumasok yung puting bola? Okay lang yan. Kung di ko kayo itaas, paano kayo masasaktan? Pag nahulog kayo. Miss, kanina ang yabang mo. Ngayon tingnan mo. Ganito lang pala. Mukhang di mo na mababawi bahay mo. Pero, bihira ang babaeng kasing tapang mo. Partikular akong humahanga sa iyo. Matulog ka ng isang gabi sa akin. Ganap na masisiyahan ako. Baka nga maaari kitang patawarin. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Guwapong lalaki. Talunan ka sa akin, pati pantalon na talo. Gusto mong mamatay. Tumigil ka sa pagsasalita. Natalo ako ng 400,000 noong nakaraang laro. Tama. Binibigyan kita. Ang isa pang laro. Isa pang laro. Sige. Ang pusta sa susunod na laro, hindi magiging ganoon ka simple. Taya ko ang lahat. Palabanan mo ng sabay-sabay ang tatlong dala mo. Dalaga, nababaliw ka na ba sa pagkatalo? Ni isa hindi mo matalo. Ngayon tatlo ang kalaban. Tumigil ka sa pagsasalita. Tibayan mo ng loob o hindi. Kung may tibay ka, pumusta ng naaayon. HMPH, pusta ng naaayon. Itinaya mo ang buong kayamanan mo, tama? Kaya gagamitin ko ang aking bilyaran. Kapag natalo, ibibigay lahat sa iyo. Itinaya mo ang buong kayamanan mo, tama? Kaya gagamitin ko ang aking bilyaran. Kapag natalo, ibibigay lahat sa iyo. Walang patunay ang salita, ibigay ang kontrata. Sige, tinutupad ko ang nais mo. Ibigay sa iyo. Kung may problema, sabihin mo lang. Ngunit, hindi ko kailangan ng kontrata mo. Maghintay ng konti, kapag natalo ka na. Huwag kang umiyak. Walang problema, magsimula na tayo. Pambansang palaro ng bilyar. Ikalima, League 1. At ang ikalawa, Huang Sanshi. Si Brother Luo hindi lang inanyayahan ng ika-10, kundi pati ang ikalawa at ikalima. Lahat ay inanyayahan. Ang babaeng ito, kahit si Chen Kai na ika-10 ay hindi niya matalo. Ngunit nang ahas na maghamon ng isa laban sa tatlo. Nakakatawa talaga, Huang Sanshi. Talagang matagal na nating hindi nagkita. Hindi ko alam kung bumaba na ang kanyang kasanayan o hindi. Maganda. Kung susuko ka ngayon, hindi pa huli ang lahat.
Huwag mong hintayin na matalo at umiyak ka. Tama si Brother Luo. Top 10 ng palaro ng bilyar. 3 katao ang inanyayahan sa lineup na ito. Maliban na lang kung ang nawawalang pangunahing diyosa ng bilyar. Kung hindi, walang sino mang maaaring manalo. Ikaw, kahit si Chen Kai na ika-10 ng bansa ay hindi mo matalo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para sabihing matatalo mo kaming 3? Kahit si Chen Kai top 10 ng bansa, hindi mo pa nga matalo. Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para hamanin kaming 3 ng sabay? Bilyaran na. Bitawan mo ako, mahal. Huwag ka nang maglaro, di na natin kailangan ng gamit. Utang, ako ang magtatrabaho para bayaran. Umalis na tayo. Huli na ang pagsisisi, magdudusa ka sa kayabangan. Di magtatagal, matatalo ka ng lubusan. Inaabangan ko ang reaksyon mo. Magsimula na, sige, sunod sa'yo, simula na. Titingnan ko kung saan galing ang lakas mo. Nahamanin ng 3 top 10 ng bansa. Di ko inaasahan na isang talunan ay maghahamon ng mas malakas sa akin. At isa pa. Walang talo para sa'yo. Paano makakahuli ng malaking isda? Ikaw, mukhang pamilyar. Nagkita na ba tayo? Bakit? Gusto mong makipagkaibigan? Mali ka ng tao, ngunit di ko maiwasang sabihin. Ang kalabang hinaharap mo, kahit ako, di siguradong mananalo. Ikaw, may lakas ng loob. Magsimula na. Nanalo ako kanina. Ako ang magsisimula ngayon. Isang tao laban sa 3 top 10. Kahit dumating ang hari, hindi siya mananalo. Di ko alam kung sinong nagbigay sa'yo ng lakas. Nahamanin kaming 3, ngunit, pagsisikapan kong matalo kang marangal. Tatlong bola na lang. Sunod. Number 2 ng bansa ang susunod. Isang bola na lang, ganda, ngayong round. Matatapos bago ka makalaro, sa lakas ng loob mo. Sayang lang, hindi ka dapat humamon sa amin ng sabay-sabay. Di ba may isang bola pa? Di pa tapos ang laban. Mukhang nababaliw ka na, di mo alam kung sinong kalaban. Number 2 ng bansa, pangalawa, di niya mapaulo ang maliit na bola. Mukhang natatakot ka at nagdudaldal. Ngunit may pagkakataon ka pa. Kung susunod ka sa akin, baka maawa ako sa'yo. Kung hindi, matatalo ka at mawawalan ng lahat. Pati itong mabuting asawa mo, maaapektuhan. Huwag mong sirain ang relasyon namin. Malinaw na sinasabi ko. Ngayon, kahit saan pa, sasamahan ko ang asawa ko. Kahit mamatay ako, hindi ko pababayaan ang asawa ko. Kahabag-habag na mag-asawa. Papaniwalain ko kayong matalo. Huwag na tumayo dyan, tapusin na to. Noong una, swerte lang na nanalo ng ilang round. Ngayon, tingnan natin kung ano ang iyong panghahawak. Ate NHU, walang katapusang kasakiman. Gusto mong tumaya, ngunit ano ang kinalabasan? Nabali ang mga gulong. Isuka mo ng matapat ang lahat ng kinain mo ngayon. Isuka mo ang lahat. Kanina ay napakapalagay pa. Sabi sabay kayong 3 aakyat. Hindi inaasahan na. Wala kang pagkakataon kahit na magbanat. Walang kwenta. Hindi pa tapos ang laban. Ngayon pa lang ay may conclusion na. Hindi ba't masyadong maaga? Hindi mawawalan ng pag-asa hanggat hindi na car rating sa Ilog Wangho. Mabuti. Kaya't bibigyan kita ng magandang laban. Hindi pumasok. Hindi pumasok. Hindi pumasok. Paano ito nangyari? Mukhang. Ang swerte ay nasa aking panig pa rin. Huang Sanshi, hindi ka ba ang pangalawang pinakamagaling sa bansa? Isang simpleng bola. Bakit hindi mo mapashot? Hindi ako maaaring magkamali. Ano talaga ang nangyayari? Siguro, malas lang talaga. Ngayon. Ako na ang susunod, di ba? Sige, bibigyan kita ng pagkakataon na mag-shot. Hindi ako naniniwala. Ang ball ang hindi mapashot ng pangalawa sa bansa. Kaya mong mapashot. Tama. Ang taong ito ay swerte lang. Walang alam sa billiards. Talagang hindi papasok. Gamit lang ang bolang ito. Tapusin ang lahat ng kasamaan. Paano posible na mapashot niya ang ganoong bola?
Tatlong top 10 nanograms bansa ng isang hininga. Ngunit hinayaan pa rin siyang manalo. Ano ang ginagawa ninyong tatlo? Isang simpleng bola, na ipanalo pa ng kalaban. Ganito lang ba ang top 10 nanograms bansa? Magsalita ka, tapos na ang kontrata. Higit ang kasanayan ng kalaban. Lubos na pagtanggap. Tumigil ka, hindi pa ako tapos magsalita. Sige na, natalo ka na. Ang ipinangako mo sa akin. Ibigay mo, ikaw, ano, puting papel, itim na tinta, may pirma. Gusto mong tumakas, nandaya ka. Hindi ako naniniwalang kaya mong talunin ang top 10 ng bansa. Hulihin siya para sa akin. Anong ginagawa mo? Huwag mong hawakan ng asawa ko. Umalis ka. Magdadaya ka sa aking sagalan. Ayaw mo na bang mabuhay? Higit ang galing ng kalaban, talo ka na. Tapos pinagbintangan mo pa ng pandaraya. Saan ang ebidensya? Nasa gambling den ng matanda. Sabi niyang mandaraya ka, mandaraya ka. Tumapat ka sa akin. Malaki ang apog mo. Kung ano man, sa akin diretso. Huwag mong galawin ang asawa ko. Pakawalan mo siya. Bitawan ang tao. Panaginip lang yan. Ngayon, huwag kayong umasang makatakas. Ngayon, huwag kayong umasang makatakas. Talunan ka, nagdadabog ka. Yan ba ang tawag mong patakaran? Ang dami mong pakialam. Ito ang gambling den ni Louie. Ang patakaran ni Louie ang siyang patakaran. Ate Ru, payo ko, ibigay mo na lang ang lahat ng napanalunan mo ngayon. Para maiwasang malagay sa panganib ang buhay mo. Sabi ko tong alin na to. Mabuti pa kung makinig ka sa akin ng maaga. Hindi ka sana napahamak ng ganito, di ba? Huwag kang mag-alala. Maya-maya, asawa mo pa rin ako. Walang hiya ka. Gusto ko talaga ang babaeng katulad mo. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Ipupusta ko ang buhay ko sa'yo. Walang kwenta. Kung hindi ka walang kwenta, hindi sana napunta sa ganito ang asawa mo. Pero huwag kang mag-alala. Maya-maya, papapanoorin kita kung paano magpakasarap sa kama ko ang asawa mo. Baliin ang kanyang paa. Tingnan natin kung gaano kalakas ang buto niya. Tigilan nyo. Maganda. Susunod ka na ba sa akin? Ako. Pakawalan ng asawa ko. Anong gusto mong gawin? Nasa likod ko si Ate Shu. Magagawa mo bang manakit? Hindi ka namin patatawarin. Kung gagawin mo ng wasto ang trabaho mo, susundin ko rin ang patakaran. Kung hindi ka susunod sa patakaran, may paraan din akong labag sa patakaran. Mga alituntunin. Ang may tunay na kakayahan. Ang may karapatang magtakda ng mga alituntunin. Siya iyon. Ate Shu, narito ka na. Ang dalawang to sa aking lugar. Naglaro ng patibong, at ninanais pang manalo sa aking sagalan. Turuan mo nga sila ng leksyon. Kayang gawin ni Luo na magpakababa sa ganito. Ngayon ka lang tatawag. Kanina ang yabang mo. Hala, magsalita ka. Ate Shu, ito ang ganap na hari ng ilalim na billiard scene. Malakas ang estilo at napakagaling ang teknik. Kahit na mga atleta ng billiards, ay hindi kalaban niya. Narinig ko, kapag nanlalaro ng billiard si Ate Shu, gustong-gusto niyang tumaya ng buhay. Anong ibig sabihin ng tumaya ng buhay? Nababaliw ka ba? Ayaw mo na bang mabuhay? Ang ingay mo. Ate Shu, itong babaeng ito, nakakasira siya sa aking lugar. Sinabi kong sa inyo po itong lugar na ito. Wala siyang pinakitang respeto. Mga walang kwenta, ni hindi niyo magawa ang simpleng bagay na ito. Ikaw ang gustong manalo sa aking billiard hall. Ano kung ako nga, mukha namang. Ikaw ang tunay na may-ari ng ilalim na billiard hall na ito. Hoy, alam niyo ba kung ano ang moralidad? Malinaw na kayo mismo ang nagsabi na kapag kami ang nanalo, ibibigay niyo sa amin ang billiard hall na ito, tama ba? Moralidad. Sa palarong ito, ang salita ni Ate Shu ang siyang moralidad. At nangangarap pa kayong agawin ang aking billiard hall. Panaginip lang yan. Kayong mga walang hiya, isusugal ko ang buhay ko sa inyo. Ikaw pala ang gustong man-iron ng aking palaro. Diyos ko, mahal, ayos ka lang ba? Hindi na namin kukunin ang billiard hall. Maaari naming isauli ang lahat ng perang napanalunan. Kukunin ko lang ang perang natalo ng asawa ko kagabi. Nanalo ng malaking premyo. At sasabihing hindi kukunin. Talagang papayag kang bitawan ito. Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil magaling ang bilyar mo. Labanan mo ako. Kung tatalunin mo ako, papayagan ko kayong umalis. Ngunit kung kayo ang matalo. HMM. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, asawa.
Gusto ko, ang buhay niya. Tumatanggi ako, hindi ko gagawing premyo sa bilyar ang buhay ng asawa ko. Akala mo ba, may pagpipilian ka, sinira ang aking palaro, naantala ang aking kita, at gusto mong umalis ng walang bayad. Akala mo ba madali akong biruin? HMM. Ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, maglaro ka isang laban sa akin. Kung manalo ka, pera at tao, may lalabas mo. Pangalawa, kung matalo ka, iiwan mo ang buhay mo dito. Nay Ate Shu, nakikiusap ako, patawarin mo na kami. Swerte lang ang asawa ko. Hindi magaling ang bilyar niya. Hindi niya kayang talunin ka. Ako. Asawa, bulag ka talaga. Swerte. Anong klaseng swerte? Ang makakapagpanalo sa kanya ng sunod-sunod sa mga masters ng palaro. Ang asawa mo ay isang napakagaling na master ng bilyar. Ano? Ako. Ang asawa ko ay isang supermaster. Lalaban ka ba o hindi? Pumili ka na. Sige, lalabanan kita. Ihanda ang mga bola. Ate Shu, ikaw na ang mag-break. Maganda, gusto kong makita kung paano ka mamamatay. Sandali, nais kong makipag-agawan para sa karapatan ng break. Hoy, nakita mo, natatakot na ang magandang iyan. Natatakot, paano mo nasabi? Napakagaling ng kanyang teknik, paano siya matatakot? Nakikipag-agawan sila para sa break. Matagal ka na naglalaro ng bilyar. Alam mo dapat ang halaga ng karapatan sa break. Kung ang unang tira sa break ay maaaring magpasok ng bola. Pagkatapos, magkakaroon ng pagkakataong maklear ang mesa ng isang turno. Hindi ko inasahan, na napakalakas pala ng magandang iyon. Hindi masamang tira. Ikaw na ang mag-serve. Mukhang sinasadyang magpatalo. Ano ba ang balak niya? Ate Shu, huwag kang magpatalo. Kapag natalo tayo, kailangan nating pakawalan silang dalawa. Mahal, kailangan mong lumaban. Huwag kang mag-alala. Ligtas kitang ilalabas dito. Sunod, ikaw na ang mag-serve. Ihanda ang bola. Walang kwentang laro. Paano kung maglagay tayo ng premyo at parusa? Ano pa ang gusto mo? Nakapuntos ka ng isang bola. Kasama ang black ball. Kailangan mo pang makapuntos ng 8. Sa bawat sunod na puntos mo, bibigyan kita ng 1,000,000. Kasama na, ang naipong bola kanina, 1,000,000 bawat isa. Ate Shu, para mo na ring ibinibigay ang pera. Anong premyo at parusa ang meron? Tinuturuan mo ba ako? Hindi. Ano ang kondisyon mo? Matalino. Hindi, ba't mahal na mahal mo ang asawa mo? Kung ganun, kapag nakapuntos ako ng isa, hihiwan ko siya ng 1 beses. Paano? Grabe ka, Ate Shu. Kung ang resulta lang ang pag-uusapan, atake lang ang kailangan. Ngayon, magpapalit tayo ng premyo at parusa. Habang naglalaro, hindi lang dapat atake, kailangan din magtanggang mabuti. Ay nako, biglang tumaas ang hirap. Paano? Ano, sa palagay mo ang premyo at parusa ko? Xiaoru, hindi mo ba gusto ng matiwasay na buhay? Kung aalis ka ngayon ng walang-wala, paano ka mabubuhay ng matiwasay? Huwag mong kalimutan, kayong dalawa ngayon, walang bahay, walang ipon, 7 bola, 7,000,000. Sapat para sa inyong dalawa habang buhay. Mahal, pumayag ka na, 7 hiwa lang yan, kakayanin ko. Dear, ikaw, tama siya. Kahit makalabas tayo ng ligtas, bukas, masasamsam pa rin ng bangko ang bahay. Kasalanan ko lahat ito, dapat kong magbayad para dito. Sige, sasali ako, ngunit ang 7 hiwang ito, sa akin mo ilapat, ay hindi pwede, asawa ko, ay hindi pwede, kumalma ka, Xiaoru, Xiaoru, talagang mahal na mahal mo ang asawa mo, no? Mabuti, dahil ikaw ay kusang umamin. Kung gayon, pagbibigyan kita. Magpatuloy sa paglalaro ng bilyar.
Putya, itim na bola numero 8 na lang ang natitira. Hindi talaga pwedeng hayaan ang babaeng yun na mag-sweep ng mesa. Hindi inaasahan. Si Jochi pala ay nakapag-asawa ng napakabuting babae. Napakagaling pa sa bilyar, sa harapan mismo ni Sister Shu, at kayang mag-sweep ng mesa sa isang tira. Mukhang sa bilyaran na ito. Malaki ang lugi nito. Huling bola, hindi nataman ng babaeng to. So ka, anong masasabi mo? Anong dapat kong sabihin tungkol sa'yo? Sabihing malas ka, pero may asawa kang napakagaling sa bilyar. Sabihing swerte ka, dahil sa'yo, isang tira, hindi pa makapasok. Walang hiya. Walang hiya ako, anong magagawa mo sa akin? Huwag mong saktan ang asawa ko. Kung may panahon kang mag-alala sa asawa, mag-alala ka muna sa sarili mo. Sunod na, ito na si Sister Shu. Ipakikita ko na ang aking kapangyarihan. Unang bola. Magsimula na. Isang bola, isang saksak. Asawa. Asawa. Asawa, anong gagawin mo? Asawa, ang unang saksak, ako na. Asawa, anong ginagawa mo? Sabi ko na ako na ang bahala. Asawa. Wala akong magawa para sa'yo. Ito lang ang kaya kong gawin. Pero, makinig ka sa akin. May huling pagkakataon pa tayo. Hindi ka pwedeng masaktan. Huwag magdrama dito. 7 saksak pa. Pangalawang saksak. Tuldok. Asawa, subukan natin. Ilang hiwa kaya ang kaya mo? Ikatlong hiwa. Asawa, huwag ka nang maghiwa, huwag. Ikalimang hiwa. Si Chu, mahina ang kanyang kakayahan. Ngunit may prinsipyo siya. Alam niyang protektahan ang asawa. Mamatay ka. Nagkamali ka, Ate Shu. Hindi pumasok. Ako na ang susunod. Maraming beses ka nang humiling. Ngayon, pwede ba akong humiling ng isang beses? Anong hiling mo? Ako ang mananalo sa round na ito. 7 hiwa sa katawan mo ang gusto ko. Ang huling bola na ito. Kung ipasok ko ang bola 8. 7 hiwa sa katawan mo ang gusto ko. Ang ginawa mo sa asawa ko. Nais kong bayaran mo. Hoy, asawa, huwag kang magalit. Para sa akin ito, hindi worth it. Hoy, may sira ka ba sa utak? Napagkasunduan na ang reward terms. 1 bola, 1 milyon. 1 bola ni Ate Shu. 1 hiwa sa inyo. Hindi pwedeng basta baguhin ang reward terms. Putanjay na. Hinampos mo ako. Sige. Magdadagdag ako ng 1 reward term. Ang perang ito, hindi ko nakukunin. 7 milyon para sa 7 hiwa sa iyo. Xiaoru, naisip mo na ba itong mabuti? Kung wala ang 7 milyong ito, magpapalaboy-laboy kayo ng asawa mo. Natatakot ka na ba? Nagsisinungaling ka. Bakit ako matatakot? Akala mo ba ikaw pa rin ang tao noon? Talaga nga, mula pa lang sa simula, ako ang target mo. Asawa. Anong ibig sabihin ng sinabi mo? Pagkatapos ng lahat ng ito, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ang round na ito ay para maghiganti sa akin, hindi ba? Ito, ano ang nangyayari? Baka naman, si Ate Shu at Xiaoru. Magkakilala dati, hindi mo alam. Ang asawa ni Chuchi ay si Xiaoru. Walang dapat koneksyon kay Ate Shu. Oo nga pala, Brother Luo. Ano ang pangalan ni Ate Shu? Ang totoong pangalan ni Ate Shu ay Xiao Shu. Xiao Shu. Xiaoru, baka naman, si Ate Shu at Xiaoru ay magkapatid. Imposible, isa ay kilalang kilala sa pagiging malupit, si Shu ng mundo ng ilalim na bilyar.
Paano posible na nakilala niya ang isang ordinaryong babae? Ah hindi, mali. Naalala ko na. Ang asawa ni Jochi ay hindi talaga isang ordinaryong babae. May impression pa ba kayo? Kampiyon ng World Billiards Championship. Yung tao na sa kasaysayan ng bilyar ay 3 beses na genius na binibini. Ang pangalan ng taong iyon. Parang Xiao Rudin, ang reyna na naghahari sa ilalim na mundo ng bilyar. At ang reyna ng World Championship. Sila ay magkapatid. Tama, ako ay dumating para sa iyo. Ano naman ngayon? Sinabi ko na, umalis na ako sa mundo ng bilyar. Bakit ayaw mo pa rin akong bitawan? Anong karapatan? Masasabi mong hindi na maglalaro ng bilyar? Anong karapatan? Gusto mong huminto ay huminto. Anong karapatan? Panalo ka mula bata, ako ay hindi pa nanalo. Sasabihin ko sa iyo, ayaw na ayaw kita. Laging nagpapakita ng mataas na pagtingin. Ayokong mabuhay ka ng matiwasay. Ako, gustong talunin ka. Walang anong karapatan. Masyadong malalim ang mundo ng bilyar. Ayaw ko nang maglaro, gusto mong manalo. Ngunit hindi mo dapat hindi sinira ang pamilya ko. Para pilitin akong labanan ka. Kung hindi ko ginawa iyon, gagamitin mo ba ang lahat ng lakas mo laban sa akin? Gusto kong manalo, kaya dapat manalo laban sa buong lakas mo. Gusto mong mag-higanti para sa asawa mo. Sige, hindi ba't 7 suntok? Tinatanggap ko, naguguluhan na ang isip mo. Kahit gaano kagaling ang teknik mo, hindi mo ako matatalo. Ang tira na ito, maingat kong inihanda, kahit ikaw ay hindi ka mananalo. Ako ang mananalo sa laban na ito. Asawa, kaya bang manalo? Huwag magpanik, hayaan mong lumipad ang bola sandali. Hindi pwede, hindi dapat pumasok ang bolang ito. Hindi ka mananalo sa laban na ito. Daya ito. Xiao Shu, sa pagkakataong ito, atalo ka na naman. Imposible, hindi ako maaaring matalo. Naglaro na ako ng napakaraming laban sa bilyar. Ako ang reyna ng ilalim na mundo ng bilyar. Paano ako matatalo? Talo ay talo. Xiao Shu, bawiin mo na. Huwag nang maloko. Marami ka nang nasirang pamilya. Huwag nang dumihan ang iyong mga kamay ng dugo. Dumihan ng dugo. Nasirang pamilya. Xiao Ru, gising ka na. Ilang taon ka nang hindi naglalaro ng bilyar. Akala mo talaga na matatalo mo ako? Sige, nabuwang ka na ba't ganyan? Huwag mong sisihin ako kung walang awaan. Sandali. Hindi ba't gusto mong pagbayarin ako? Sige, walang problema. Bibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung matatalo ka ulit, pupugutan kita ng litid sa braso. At hindi ka na makakapagbilyar habang buhay. Gusto mo pa bang makipagkompetensya sa akin? Oo. Hindi ba't gusto mong ipaghiganti ang asawa mo? Hindi ba't plano mong saksakin ako ng 7 beses? Labanan mo ako ulit, tigilan ang kakabulahan. Anong laro ang gusto mo? Mayabang ka ha? Sige, dagdagan ko ang pusta. Kung matatalo ka ngayon, putulin mo ang iyong daliri sa harap ko. Hoy, misis, huwag mong payagan. Kapag naputol ang daliri, hindi na yan muling tatubo. Maniwala ka sa akin. Ayos lang, pero, paano kung ikaw ang matalo? Paano ako matatalo? Ha, Xiao Ru, huwag mong isipin na dahil nanalo ka na sa akin 1 beses. Ay palagi ka nang mananalo. Ilang taon ka nang hindi nakakapagbilyar. Samantalang ako, laging nasa mga bilyaran. At hindi ko na mabilang ang natalo ko. E ano naman, pero, pakiramdam ko matatalo ka pa rin. Kaya nga, tataas pa ang pusta ko. Anong sinabi mo? Nababaliw na talaga tong dalagita. Nasa ganitong kalagayan na, di marunong tumigil kung kailangan. Mga away pa, hindi, di sigurado. Baka talunin ni Xiao Ru si Sister Shu. 3 beses siyang world champion sa billiards. Batang may talino. Ano na naman, si Sister Shu pa rin ang reyna sa ilalim. Asawa, kung hindi, tigilan mo na siya. Nawala na sa sarili yan. Dahil nawala siya sa sarili, lalo akong lalaban, at talunin siya. Gusto mong maglaro, lalaroan pa kita ng 1 round. Pero, ikaw ang nagtaas ng pusta. Turn ko na ngayon, di ba? Baliw talaga. Itong dalaga, ipagtatanggol ang asawa. HMPH, 7 milyon, ayaw pang tanggapin. Di pa ko nakakita ng ganyan. Ang swerte ni Jochi sa buhay. Nakahanap ng napakabuting asawa. Taasan ang pusta. Xiao Ru, alam mo ba yung sinasabi mo? Di mo nga alam yung susunod na laro. Tapos tataas ka ng pusta. Kahit anong laro, mananalo ako. Kaya, gusto kong taasan ang pusta. Hindi mo dapat saktan ang asawa ko. Papatayin ko ang asawa mo. Di ko matanggap na mas magaling ka sa akin. Ano naman? Tama, yung klaseng tao. Okay lang saktan.
Sa ibabaw ng mesa, talunan ay talunan. Magbabayad ang talo. Walang imik ka dyan. Makapagsalita ka pa ng walang kwenta. Bunutan kita ng ngipin. Magaling ka. Akala mo sa ganyang kakayahan mo. Matatakot ako sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, Xiaoru, ngayong araw na ito, talunin kita. Kung ganun, pumayag ka na sa pusta. Pero, kung matalo ka, hindi lang daliri ang puputulin ko. Gagawin kitang, hindi na muling makakalaro ng bilyar. Anong sinabi mo? Di ba buhay mo ang bilyar? Gagawin kitang hindi na makakalaro habang buhay. Sige, pumapayag ako. Masyado kang mayabang. Kaya ngayon, lalabanan kita. Maglaro ng blindfolded billiards. Kahit na gusto mong maglaro ng taguan ng mata, o kaya ay maglaro ng isang kamay, ikaw ang magpapasya sa tuntunin. Sasamahan kita hanggang wakas. Sige, papagbayarin kita sa iyong hanggal na aksyon. Ayon sa puntos ng paghabol, 9 na bola ang kabuuan. Pagkatapos ng break, pikit ang mata ng dalawang panig. Pakinggan ang tunog para tirahin ang bola. Walang pagkakaiba ang malaki o maliit na numero. Sinong makakatira ng 5 bola muna? Siya ang mananalo. Sige, tinatanggap ko. Hintayin mo, siguradong mamamatay ka. Itong billiards na ito, ay nakadepende sa paningin at pandaman ng kamay. Kapag nakapikit, gamit lamang ang pandinig para tumira. Maaari bang matamaan talaga? Marahil ay hindi natin kaya. Ngunit ang dalawang ito sa harap, ay hindi natin sigurado. Ang kakayahan ni Sister Shu sa billiards, ay alam ng lahat, tungkol naman kay Xiaoru. Ilang taon nang hindi naglalaro ng billiards. Mukhang, ang panalo at talo ay nakadetermina na. Sino ang nagsabi na hindi niya alam ang kanyang kakayahan? Nang ahas pang hamanin si Sister Shu. Ilusyon ng kapangyarihan. Gayunpaman, salamat sa kanya. Ngayon ay mabubuksan ang inyong mga mata. Upang masaksihan ang kagalingan at teknik ni Sister Shu. Ano naman kung pikit ang mata sa pagtira? Sino ang matatalo at mananalo? Ay hindi pa masasabi. Xiaoru, kung sino ang talo at panalo, hindi pa sigurado. Ngayon, talagang puputulin ko ang iyong daliri. Ayusin ang mga bola. Tapos na ang pag-aayos ng mga bola. Ang talo sa nakaraang game ang magbe-break. Sister Shu, sige po. Hoy, kanina sinabi nyo ang nanalo ang magbe-break. Bakit ngayon ang talo na ang magbe-break? Hindi ba't inaapi nyo kami? Sa lugar ng ama, sabi ng ama, hindi sumasang-ayon. Sabihin mong asawa mo ang tumira sa akin. Kuya, dear, hintayin mong turuan ko ng leksyon ang mga ito. Ilalabas kita rito. Uuwi tayo. Mahal, dapat mong tiyakin ang iyong kaligtasan. May bola na pumasok. Tuloy ang tira. Anong operasyon iyon? Nakapikit pero nakapasok ang bola. Grabe, ito si Xiaoru. Hindi dapat nagsalita ng ganoon kanina. Baka hindi pa nila alam kung gaano kagaling si Sister Shu. HMP, syempre. Noon, ginamit ni Sister Shu ang trick na ito. Hindi mabilang kung ilan ang natalo. Gamit ang pagtira ng nakapikit. Gustong talunin si Sister Shu. Ay isang malaking ilusyon. Hindi siya nakapasok. Mahal, hindi siya nakapasok. Ako na ang susunod. Sunod. Tingnan mo ako. Hindi ako naniniwalang kahit nakapiring ka, ay makakapalo ka pa rin. Ito ang aking eksklusibo at natatanging teknik. 3 taon ko itong sinanay. Sa ganitong uri ng labanan, walang sino man ang maaaring tumalo sa akin. Baka nagkakamali ka. Ang pagpalo ng bilyar ng nakapiring ay hindi iyong eksklusibong teknik. Anong ibig mong sabihin? Ang pandinig ng mga babae ay natural na mas malakas kaysa sa lalaki. Kaya't pagkatapos magpiring, nawawalan sila ng kakayahang humusga sa bola. Siyempre, matatalo sila. Ngunit katulad mo ako, babae rin. Ito ay humantong sa ang mga manlalaro ng bilyar na may kasanayang katulad mo. Sa blindfolded billiards ay hindi kasing galing mo. At para sa mga manlalarong babae rin, maaari mo silang talunin kahit hindi nakapiring. Ngunit, paano ito nangyari? Paano ka nakapalo? Dahil, sa teknik ng pagtira, mas magaling ako sa iyo. Kahit na nakapiring, pareho tayong babae. Ang iyong kalamangan sa pandinig ay nawala na. Imposible. Hindi mo ako matatalo. Ang tinatawag na eksplosibong teknik, ay ilusyon mo lamang. Ang laban na ito, matatalo ka pa rin. Xiaoru, magsasalita ka na naman ng malalaking prinsipyo. Bakit, na nagsasabing ang bilyar ay para sa passion? Hindi para manalo. Nagtatawanan ka na naman ba sa akin? Hindi. Alam mo ba kung bakit ko tinalikuran ng bilyar? Bakit?
Ang bilyar ngayon ay hindi na ang bilyar na minahal ko. Pagtaya, pagsunod, pagpaputok, dagdag na bonus. Ang bilyar ngayon ay puno ng masalimuot na interes. Ang mga eksperto ay gumagamit ng teknik para manlamang at kumita. Maraming tao ang naubos at nabaon sa utang. Nahulog sa kailaliman ng buhay. Hindi na ito simpleng libangan. Huwag kang magmagaling dito. Hindi ka ba dati ay kumita sa pamamagitan ng mga pamamaraan na ito? Kaya tumatras ako. Habang ikaw ay nalugmok, tumigil ka. Huwag kang magsermon dito. Tao, kontrolin mo sila para sa akin. Sige. Asawa, okay lang, nandito ako. Kung hindi ka matatalo, papawiin kita. Pawiin siya para sa akin. Lahat, ilagay ang mga kamay sa ulo. Lumuhod, huwag gumalaw. Ikaw ang tumawag ng pulis. Ako, kasama, naghirap ka na. Tumawag ng medikal na team, may nasugatan dito. Kasama, asawa, ikaw, hintayin mo ako, pag-uusapan natin pag-uwi. Ito ay Jiangzhou, ang pinakamalaking underground billiards hub. Kaugnay sa ilegal na pagsusugal at pagpapautang na may malaking interes. Ang leader ay si Luo Yi, at ang boss sa likod ng mga eksena na si Xiao Shu. Nandito na silang lahat, masyado kang nagsakripisyo para sa operasyong ito. Mayroon pang. Sa voice recorder na ito, ay ang grupong ito, sinadyang mag-setup at mangakit para magkasala. Pakiusap, suriin mo ito. At saka, ito ang aking asawa, may ilang impormasyon sa loob. Pakiusap, asikasuhin mo ito. Naiintindihan, ang palaboy labas na si Shilei. Xiao Shu, pinaghihinala ang mag-organisa at mamuno ng sindikato. Zhao San, Wang Zurong, pinaghihinala ang mambibiktima, at manakit ng mga tao. Ang halaga ng perang involved ay napakalaki. Sumama kayong lahat sa amin. Sumama kayong lahat sa amin. Wag ninyo akong arestuhin. Nagkamali ako, napilitan lang ako, nandito lahat ang pera ko. Isusuko ko, alam ko na ang pagkakamali ko. Ate, alam ko na ang mali ko. Ate, huwag mo silang payag ang arestuhin ako. Hindi sapat ang pag-amin ninyo ng kasalanan, kundi ang pagharap sa parusa. Ginamit ninyo ang pagkakaibigan para sirain ang maraming pamilya. Dapat naisip ninyo na darating ang araw na ito. Ito ang iyong perang na-scam. Tungkol sa iba pang mga ari-arian. Kukontaken namin ang iba pang mga biktima. At isasauli ng buo, salamat. Sa pagkakataong ito, salamat sa iyo. Nasolve namin ang kaso. Ipapagkaloob ko ang reward mula sa ahensya. At manlilibre sa iyo. Walang problema. Usapan natin yan mamaya. Sige, dalhin muna ninyo sila. Kapag may pagkakataon, babalik ako. Sige, dalhin na silang lahat. Ay nako. Sa wakas, tapos na. Mahal, salamat sa iyo. Nahihirapan ka na. Wala ka bang paliwanag sa akin? Umuwi na tayo. Pag-usapan natin sa bahay. Oh, mahal. Akala ko ba hindi ka marunong magbilyar? Hindi ko inasahan na ikaw pala ang dating World Billiards Champion. At sinabi mo pa na niloko ka ng iyong kaklase. Kaya ka natalo ng malaking pera.